Hello mga B, another day, another mini vlog. Ngayong araw nga to mga B is gugupitan ko sana ng buhok si Bebory dahil nga nakarang araw tulog kami. Ang ginawa niya is ginupitan yung sarili niyang buhok. At ang pinakamasama mga B, sa harapan pa mismo ko nakikita yung kanyang buhok ngayon is parang merong pikas, ayan. Kaso nga lang, nagsabi siya sa akin na ayaw niya magpalagay ng bangs. Kaya naisipan ko na lagyan na lang siya ng clip para matuwa naman siya. So bago ko gupitan sana siya ng buhok, tinanong ko muna siya kung gusto niya ba magpabangs. Sabi naman niya is ayaw niya. Kaya hindi ko na siya pinilit. Kaya ayan, naglagay na lang kami ng clip pagkatapos bumaba na kami sa baba para makapagtupi na ako sa aking mga damit na dapat tupiin. Paglabas ko nga, sabi ko sa kanya na umupo muna siya tabi sa kanyang kuya. Pagkatapos ngayon magsasayaw-sayaw doon sa loob kanina, ayan, lumabas din siya kahit nang sabi na ako na huwag na siyang lumabas kasi gabi na. Pero lumabas pa rin siya. At ayan na nga, sinimulan ko na yung pagtutupi-tupi. Tapos habang nagtutupi kami, lumapit naman sa akin si Bebory. Ayan, naglalambing lang siya. Dahil nga may kasalanan, kaya nilalambing niya ako kasi kinausap ko na yung kanina na huwag niya na uulitin yung paggugupit-gupit sa kanyang buhok kasi baka magkakaroon na talaga siya ng consequence talaga. Kaya ayan, naglalambing-lambing niya ako kaya napatigil ako sa akin pagtupi para lang lambingin din siya at para kausapin na hindi tama yung ginagawa niya ng paggugupit sa kanyang sariling buhok. Pinaintindi ko na lang talaga sa kanya ng maigi kasi 4 years old pa lang siya. Hindi pa talaga siya totally sobrang nakakaunawa at nakakaintindi sa mga sinasabi ko paghahabaan ko pa. Kaya shortcut ko na lang at pinaintindi sa kanya na mali yung ginawa niya. Pagkatapos ko magtupi ay nakapagbanding na ako dito sa dalawang to na naiwan dito sa baba dahil yung mga kapatid niya ay nasa taas na nakapag-TV na. Si Daddy Clever na naiwan dito sa sala kasama si Zyril para bantayan. Ayan dyan, inaharot-harot na namin si Zyril kasi nga ayaw sumama kay daddy niya. Pero napilitan din siya na sumama. At dyan kaya nanggigigil ng daddy na yan dahil sobrang cute nga naman talaga. Kaya ayaw din sumama ni Zyril sa daddy niya. Gigigilan nga siya. Napasama nga lang siya dahil akala niya is lalabas sila kasi sabi ko sabihin mo lalabas para sasama. Kasi alam niyo mga bis, si Zyril pagka sinabing lalabas at shoes, ayan, ibig sabihin gustong-gusto niya nang lumabas. Nagpapalabas na siya kasi dati tuwing hapon nilalabas ko sila. Pero ngayon nga is naghigpit kami ngayon kaya hindi na namin sila pinapalabas gawa ng nakagat nga si Clever sa pusa sa labas ng gate namin. Kaya yung iniiwas na rin namin sa aksidente yung mga bata baka matimingan na nandun din yung pusa kaya hindi na namin sila pinapalabas. At lalo rin ako, takotin ako sa pusa na kung mahirap pa naman makagat. Kaya ayan, niloloko-loko na lang namin na ilalabas pero totoo, nandyan lang sila sa harap mismo ng pinto, hindi talaga totally lumabas ng gate. Kaya ayan, niloloko-loko lang siya ng daddy niya na kunyari lalabas sila at willing naman talagang sumama tong bulinggit na to. Kaya pinayagan ko na lang din na palabasin sila at ayan, hinanda ko na rin yung camera ko dyan dahil alam ko pagpapasok si Zyril iiyak talaga yan at alam ko hindi siya iiyak kung may camera kasi nahihiya na siya. Pasok na! Hi! Pasok na! May camera, kita ka kung paano mag-inarte. Okay. Gida ka, pag paano ka mag-inarte, sige ka. May camera, kita ka kung paano mag-inarte, huwag ka iyak. May camera. Sige, huwag ka iyak, may camera. Very good. After nga namin makapag-dinner lahat, hindi talaga nawawala sa aming pamilya yung sama-sama kaming manonood ng TV or movies na nakagawian namin na tuwing gabi. Kasi ito yung tipong doon palang buo yung pamilya namin nagsama-sama after sa haba-haba ng araw. At dito nga habang kami nanonood ng TV, kasama na rin yung banding. Dahil tapos na yung dalawang bata mag-gadget, si Cleo naman yung may hawak ng phone. Dito naman inantok na si Zyril kaya pinatulog ko na.